Nakausap ko na yung babaeng nakasabay ni Maggie sa panganganak. Ang sabi niya sa akin, may palatandaan daw si Ana Karenina. May balat daw to sa gilid ng kaliwang paa. Kapag tiningnan lang natin ang paa ng tatlong anak Karenina, malalaman natin kung sino ang anak ni Maggie. Wala na kayong aalalahanin sa gastusin sa ospital na ayos ko na. Salamat po. I'm so sorry. Umamin sa akin yung dad mo. Please forgive me. I wish you believed me the first time na sinabi ko sa'yo. We'll start all over again kahit na tayong dalawa lang. May pagkakilanglan na yung totoong anak Karenina. Eh, wala naman akong balat sa paa, di ba? Huwag ka mag-alala. May naisip akong paraan. Hindi ka ba nagigilty, Nay? Ang bait-bait sa atin nila, Lolo. Sa totoo lang, ang gusto niya mangyari, makita niya yung apo niya dahil yun ang ikaliligaya niya. I need you to go back to the Monte Claros. Nampun mo ako, kaya pagtiisan mo. Believe it or not, I care about you. That's why I'm asking you to leave. Kanina pa kayo inaantay ni Sir Sernan. Bakit daw? Sabi lang sa akin, oras na dumating kayo, sabihin kung inaantay niya kayo. Ana! Pinapatawag ka ng lola mo. Siya lang yung pinatawag sa library. Hindi kaya siya na yung totoong anak Karenina. Tingin mo, maniniwala akong yun ang dahilan kung bakit mo ako pinapaalis? Ang totoo niyan, yung presence ko dito, yun ang nagpapaalala sa'yo na failed ang marriage mo. Yun ang totoong dahilan kung bakit mo ako pinagtutulakan sa mga Monte Claro. Nina, that's not it. See, kahit napatay na yung totoo mong ina, buhay na buhay pa rin yung lolo't lola mo. Pamilya mo rin sila, di ba? Eh, di lumabas din ang totoo. You really don't consider us as family. Hindi ganun yun, Nina. Favor, leave me alone. Nina. Please. Pinatawag mo daw ako? Carmela! Carmela! May pagkakakilanlan na tayo sa ating apo. May balat daw sa kaliwang paa si Ana Karenina. Ayon doon sa babaeng nakasabay ni Maggie ng anak sa ospital. Talaga? Oh, alam ni Abels, di ba nakausap mo yung babae? Oo, auntie. Ipatawag na natin si Ana at si Karen para malaman natin kung sino sa dalawa may balat. Sige. I need to raise 10 million pesos in a month. Paano ko gagawin yan? Ma'am Bridget, wag sana kayong magagalit, ha? Pero hindi niyo pa na-exhaust lahat ng paraan. Paano pang paraan? Sinubukan ko na nga mag-loan sa kung saan-saan na bangko. Tina-turn down nila lahat ng application ko. Wala na akong pang-collateral. Wala rin naman akong pamilyang pwedeng tumulong sa akin. Meron na akong utang sa mga kaibigan ko. Alam mo bang kapit patalim na lang yung pag-utang ko kay Mr. Vihandre? Kung alam ko lang na mangyayari to. Meron pa akong paraan. Hindi ho ba, ma'am? May reward na 10 million pesos mula sa mga Monte Claro kung sino man ang makakapagturo sa tunay nilang apo. So, ang ibig sabihin mo, kung si Nina yung tunay na anak Karenina Monte Claro, sa akin mapupunta yung 10 million pesos na reward? Yes. Sinasabi ko na nga ba eh. I knew it. You were just after the reward money kaya mo ako pinagtutulakan sa mga Monte Claro. Sir, ma'am, andito na po si Ana. Ana, halika. Pumasok ka. Maupo ka. Gusto lang sana naming malaman, kaya ka namin pinatawag kung pwedeng makita namin yung mga paa mo. Po? Bakit niyo gusto makita yung paa ko? Ana, meron na kaming palatandaan kung sino ang tunay na anak Karenina. Meron siyang balat sa paa. Kaya, kung okay lang sa'yo, pwede ba makita mga paa mo? Sige po.
sorry, Ana, pero hindi ikaw hinahanap naming Ana Karenina. Abel, ipatawag mo si Karen. Baka siya na ang aming apo. But Nina, it's not what you think. At anong gusto mong isipin ko? I heard it from you. Investment lang ang tingin niyo sa akin eh. Inampon, inalagaan, at pagdating ng panahon, pakikinabangan. Nina, hindi ganun yun, okay? Hindi ganun yun. I hate you, Mrs. Fuentebella. Karen! Karen, be! Oh. Alika, ikaw naman ang tinatawag ni Lolo Sernan. Ay, alika ko. Andun sa library. Oh. Sige, magsusunod po ako. Talaga, ha? Sige. Ako na? Oh, hi Karen. Ika, sim tayo. Nina, dinilang kita ng favorite mo na spaghetti bolognese. Baka gutom ka na. Magmerienda ka muna. Leave me alone. I'm sorry, Nina, pero mali yung pagkakaintindi mo sa narinig mo. Hindi pera ang habol ko kung bakit kita pinapabalik sa mga Monteclaro. Please, Ma'am. Leave me alone. No, I'm not going to leave until you listen to me. It's true na kailangan ko ng 10 million pesos. Pero hindi yung reward ang rason kung bakit kita pinapaalis. Kapag hindi mo nabayaran yung utang mo kay Mr. Vihandre na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob ng isang buwan, magtago ka na pati ang anak mo. Magbayad ka kung ayaw mo may mangyaring masama sa'yo at kay Nina. Nina, merong danger sa buhay mo kung mag-i-stay ka sa bahay na to. Tinitreten ako nung pinagkakautangan ko ng pera na pag hindi ko siya mabayaran ng 10 million pesos sa buong buwan na to, mapapahamak daw ako, pati ang anak ko. I'm sorry, but I'm not buying your story, Mrs. Fuentebella. Nina? Leave me alone. Get out. I really hate their guts, Mommy. Imagine na, talagang nagpa-shopping pa sila kay Lolo Sernan. The nerve! Wish we could find a way agad para mapalayas na natin sila dito. Oo nga eh. Inis na ako kay Karen. Pero mas inis ako sa nanay niya. But don't worry. Mapapalayas din natin sila. At saka, Mami, ito pang si Karen. Nung nakita niya si Kuya, hinimatay pa talaga. Ito namang si Kuya, worried na worried. Baka mamaya, Mami, magka-developan pa yung dalawang yun. Huwag kang mag-alala. I don't think na magugustuhan ng kuya mo si Karen. I think Jeline is more his type. After all, maganda siyang pinalaki ng kumari ko. Edukada, may breeding, classy. Hindi pa rin kerang katulad ni Karen. Ruth, you might be interested to know, pero hindi si Ana ang tunay na Ana Karenina. Wala siyang balat sa paa. Teka, Dad, anong balat? May nakausap kasi ako na nakasabay ni Maggie sa panganganak. Ayun, sabi niya sa akin, may birthmark daw si Ana Karenina. Eh, nung tinignan namin yung paa ni Ana, wala naman siyang balat eh. Oh no, Mommy. Kung ganon, ibig sabihin, mas malaki yung chance na si Karen yung totoong Ana Karenina? Sarap ng tubig, malamig. Ika. Karen!
Manang Berta! Karen. Karen. Manang Berta! Karen. Manang Berta! Karen. Ano bang problema mo sa akin? Bakit sa tuwing nakikita mo ako nahihimatay ka? Ganun ba ako kapangit? Oh, tama na. Katumingin sa akin. Ano, okay ka lang? Oh, bakit malungkot ka pa? Kung kailang malapit na nating malaman kung sino anak ni Maggie dun sa 3 Ana Karenina. To be very honest, umasa kasi ako na si Ana ang totoong anak ni Maggie. Pero wala siyang balat sa paa. Siguro tama nga yung hinala ko na si Karen ang ating apo. Alam ko naman eh. Kita ko naman na kay Karen ang simpatya mo. Ewan ko ba? Kasi naalala ko palagi yung pagiging masayahin ni Maggie kay Karen. Tsaka malambing din si Karen sa akin. You know, I just want this search to be over. Gusto ko lang malaman ang totoo. Sir, ma'am. Oo, asa si Karen? Kanina pa namin pinapatawag. Yun nga ho, pasensya na po kasi hinimatay na naman po si Karen, nahulog po sa pool. Buti na lang ho nasagip ni Sir Aldrin. Nandun pa rin po sila sa poolside. Halika ho. Tayo na. Merong danger sa buhay mo kung mag-i-stay ka sa bahay na to. Tinitreten ako nung pinagkakautangan ko ng pera na pag hindi ko siya mabayaran ng 10 million pesos buong buwan na to, mapapahamak daw ako, pati ang anak ko. Karen! Karen! Karen, ano ka ba? Nay, bakit ba lagi ka nalang hinihimatay? Nag-aalala na ako sa'yo, baka may sakit ka. Ay, hindi, Nay. Caring-caring lang po ako. Aldrin, sorry nga pala kung hinimatay na naman ako. Maraming salamat na rin dahil sinalbang ako. No problem. Ano mo, sa susunod magpa-check up ka na. Mukhang hindi na seryoso na yan. Sir, ma'am! Ma'am, sir! Dito, dito! Karen! Oh, thank God you're okay. Nag-worry kami sa iyo. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Pero ayos na ayos lang po ako. Bakit niyo nga po pala ako pinatawag? Gusto lang kasi namin makita kung may balat ka sa paa. Ay, opo, meron po. Talaga? Meron. Kung ganun, ikaw ang anak ni Maggie. Opo. Ikaw ang aming apo. Opo. Ito po. Ayun o. Akala ko may balat ka sa paa. Pinaasa mo ako. Hindi, Lolo. Meron po talaga to kanina, promise. May balat po ako kanina dyan. Nakita ko eh. Hindi ko alam bakit nawala. Lolo, sandali lang po. Uncle, nabigo ako, Abel. Tulad ng pagkabigaw ni Carmela kay Ana. Wala rin balat sa paa si Karen. Hindi siya hinahanap naming apo. Uncle, kung wala kay Ana at kay Karen yung balat,
di ibig sabihin, si Nina yung nawawalang anak ni Maggie. Pero nasaan si Nina? Hindi natin nakuha ang kanyang address. Paano natin siya makikita? Don't worry, Uncle. Papahanap ko yung address na umampun sa kanya. Ipahanap mo siya kagad. Oh, bakit parang ang lalim niyang iniisip mo? Parang ang lungkot mo ata. Meron na ho kasi silang palatandaan kung sino yung tunay na anak Karenina. Talaga? Siguro, no? Kaya kayo pinatawag isa-isa, no? Opo. Kaya lang wala po kasi sa akin yung hinahanap nila eh. Wala po akong balat sa paa. Hindi po ako yung tunay na anak Karenina. Ganun ba? Bakit malungkot ka? Hindi ko nga rin po alam kung ano yung nararamdaman ko eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Siguro sa bagay, kung ganung hindi nga ikaw ang tunay na anak Karenina, nakakalungkot dahil kung ikaw yun, di ayaman mo na, no? Hindi lang naman ho yun ganun eh. Hindi lang naman ho pera yung habol ko. Siguro kaya po ako nalulungkot. Kasi hindi ko po pala tunay na lola si Lola Carmela. Nina, saan ka pupunta? Babalik na po ako sa mga Monteclaro. Naniniwala ka na safety mo ang habol ko, kaya kita pinapaalis? Thank you, Nina. May nagpadala ng grenade sa'yo kanina. May kasamang death threat. Mabuti siguro umalis na lang din kayo dito. No, hindi ko magagawa yan, Nina. Mahahanap at mahahanap din nila ako. Tsaka baka lalo ka lang mapahama kung magtatago ako sa kanila. Sana ako nga yung anak Kareninang hinahanap nila. Para makuha mo na yung 10 million na reward. Para mabayaran mo na yung utang mo. Para wala nang mag-threaten sa'yo. Hindi ko maintindihan sa'yo, Karen, kung ba't kakalat-kalat ka sa swimming pool! Eh, Nay, malay ko bang nandun yung lalaking yun? Ewan ko sa'yo, Karen, bahala ka sa buhay mo! Matalino ka naman, bata. Pinalaki nga kitang wais eh! Bakit mo palalampasin yung ganitong oportunidad? Ha? Paano na tayo niyan? Saan tayo pupulutin yan? Nay, hindi ko naman sinasadya na mawala yung balat eh. Hindi mo nga sinasadya! Nagpabaya ka naman! Nay, isa pa. Imposible namang hindi nila mabibisto yun. Ano yun, araw-araw na lang natin may make-upan yung paa ko? Uy, Nay, ano ginagawa mo? Tsak, babalik na naman tayo dun sa masikip. Tapos, mainit. Tapos, maingay na lugar na yon. Alam mo namang ayoko nang bumalik doon. Kaya sinisigurado ko, bago tayo malis dito, ha? Paglabas natin, may maibebenta ako na may kita tayo. Isip talagang bata ka. Ano ba? Ano ba? Ano gagawin mo dyan? Nay, kahit laki tayo sa hirap, kahit pinalaki niyo ako mautak, hindi niyo ako tinuruan naging magnanakaw. Kaya wala tayong kukunin na kahit na anong bagay dito hanggat hindi nila kusang ibibigay sa akin. Dami. Lolo, magpapaalam po sana ako. Aalis na po kami ni Inay. Gusto ko lang po sanang mag-sorry sa inyo eh. Galit pa po ba kayo sa akin? Hindi magandang biro yung ginawa mo sa akin kanina. Umasa ako na totoong nasa iyo yung balat. Na ikaw ang tunay kong apo. Masakit sa akin yung sinabi mong meron. Tapos wala naman pala. Lolo, sorry po.
Sorry po. Ayoko naman po talaga kayong saktan eh. Dahil kung umasa po kayo, na sana ako po yung apo nyo, lalo naman ako. Hindi po kasi madaling mararanasan ko nga po yung ganitong kagandang buhay, yung marangyang buhay. Tapos po babawiin naman po agad, di ba? Babalik na naman po kami ni Inay sa araw-araw. Iisip siya ng paraan para makadiskarte po ng pera. Para po kahit paano may pambili man lang po kami ng bigas. Karen? Sorry po. Mapo ka. Minsan nga po, gusto ko na po sanang magalit sa Diyos. Kasi, ang daya-daya niya po eh. Alam niyo po, yung leg ko pa po yung batang pinatikim ng candy na super sarap. Tapos, nung sarap na siya, binabawi po agad. Di po ba ang labo-labo noon? Karen. Huwag natin sisihin ang Diyos, ha? Lo, siguro hindi niyo po ako maiintindihan. Malamang po ngayon, ang lit-lit na po ng tingin niyo sa akin. Malamang ngayon iniisip niyo mukha na akong pera. Wala po akong magagawa, Lolo. Nagpapakatotoo lang naman po ako talaga eh. Kasi sa totoo lang po, Lo, mahirap po talaga maging mahirap, Lo. Mahirap talaga. Pero Lo, yung pinakamasakit sa lahat, yung sa sandaling panahon na naramdaman ko, yung naranasan ko po yung pagmamahal niyo bilang lolo ko. Pati po yun mawawala. Sino may sabi sa'yo na wala yung pagmamahal ko sa'yo? Apo? Lo, pwede po ba akong dumalaw dito kahit paminsan-minsan lang? Promise, hindi po ako hihingi ng pera, Lolo. Promise talaga. Hindi talaga. Oo naman. Gusto ko dalaw-dalawin mo ako rito. At lolo pa rin tawag sa akin. Promise po. Promise, Lolo. Lolo, salamat po. At ito, tandaan mo, ha? Nabura man yung sinasabi mong balat sa paa. Hindi mabubura yung pagmamahal ko sa'yo bilang apo. Yun naman si Lolo eh. Kailangan ko na po magpaalam sa inyo dahil hindi naman po ako yung totoo niyong apo. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon, kahit anong mangyari para sa akin, ikaw pa rin ang apo ko. Bakit ka tumatawa? Naalala ko lang kasi si Karen eh. Tuwing nakikita niya ako, nahihimatay siya. Weird siya. Pero, in a good way. Karen, kamusta? Nasa'yo ba yung hinahanap nila? Wala nga eh. Teka lang, kung sa'yo wala rin, ibig sabihin na kay Nina yung balat? Ibig sabihin siya talaga yung totoong anak ka rin Nina Monteclaro? Ano ba tingin niyo sa totoong anak Karenina? Mortal na karibal? The Monteclaros are one of the richest families here in the Philippines. Ang laki na paghahatian niyo. Bakit kailangan niyo ipagdamot? Okay lang sana makihati yung mga taong may pinaghirapan sa pagpapalago ng yaman ng mga Monteclaro. Anak siya ni Maggie. And what makes you so sure na si Nina nga ang anak ni Maggie? I just know, sigurado ako. Nasa kanya yung balat na hinahanap namin.